So okay, KGX, kamusta kayong lahat? 3 days na lang, no? End na yung ating December. So 2024, no? So January 1 na, mga idol. No, tignan natin ang nangyayari ngayon. Tether naman, kung mapapansin natin ang Tether, hindi pa rin bumababa ang value ng Tether, no? Check natin dito sa Cointelegraph, no? Tether to PHP. So yan. Kasi kapag may ganyan, mga idol, no, kapag may FUD na ganyan, automatic yan, dapat biglang babagsak ang value nito agad. So far, nasa 57.80 pa din si Tether. So kahapon, nasa 57.93. Ngayon, nasa 57.80. Which is point lang yung binababa niya, di ba? So hindi pa ganun ka laki. Kaya sabi nga natin sa inyo, minsan yung mga nagbibigay ng ganyang news, no, automatic yan, nagkakaroon ng panic selling, tapos ang ginagawa ng mga whales, kakainin lang yan. Di ba? Sabi nga natin, etong bull market na to, nagsisimula na sila, no? Kinakain na nila yung pera ng mga mahihirap. Ganun siya. Kaya, for me, no, sabi ko nga sa inyo, kung magte-trade kayo ng future, medyo ano lang, yung kaya nyo lang i-trade, yung kaya nyo lang masunog, kaya nyo mawala, yung mga ganyan. Pero yung sa spot, tulad ng sinabi ko, napaka-safe din ng spot kasi, syempre, once na bumagsak yung value ng token, syempre may recovery, di ba? Kung sakaling naniniwala pa kayo sa bull run every 4 years, diba? Nasa pangatlong taon pa lang tayo. Next year, yun yung pang-apat na taon niya. At ito yung sinasabi natin na 2021 na biglang nagliparan yung value ng crypto that time. Okay? So far, wala pang ETF nun. Pero kita nyo naman, diba? Ang taas na nilipad nila Bitcoin, nila Ethereum. Tapos ngayon, nagkaroon ng ETF, nagkaroon ng halving. So unti-unti, mas lumipad sila. Tinapos nila yung all-time high ng 3 years. Diba? So itong 2020, I think 2020, hindi, parang, tama, 3 years, no? Tinapos nila, tapos bigla nagkaroon ng panibagong all-time high ngayon. So, hanggang 108. So, nakaraan kasi parang nasa 69 lang. 69,000 USDT last 2021. Ngayon, nasa 108 na. At marami nagsasabi, napapalo sila ng 220, 400. So, wala pa tayo doon, no? Nandoon pa lang tayo sa 110 hanggang 120 to 125. Okay? So, mas maganda, nandoon lang yung mindset natin. Pero kung long-term holders ka, hindi mo papansinin yan. No? Sabi nga natin, once na kahit umangat baba yan, no, magkaroon man ng bull market, bear market ulit, ikaw naka-hold lang, kumbaga sabi nga nila, buy and forget, 'di ba? So, bili ka lang ng bili, no? Yun lang yun. Hanggang sa, syempre, yung pagbili mo, nandoon ka sa pinaka point na huwag ka naman bibili ng sobrang taas, dapat DCA lagi. Diba? Okay, pasok tayo dito sa graph natin kahapon. Kung mapapansin nyo kahapon, diba sabi ko sa inyo, pwede kayong mag-long dito sa area na to, tapos ang cut loss nyo is itong area na to, itong 93.6. So kung mapapansin nyo, nakuha yung mismong trading natin, yung mismong area kung saan tayo magti-TP. So 95,600. So good naman na yan kahit papaano. Pero kayo, nasa inyo yan kung paano kayo kukuha ng support and resistance. Ako kasi lagi kong tinitingnan, basta kapag kumuha ako mga Lodi, kunyari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kapag may nakita na ako kahit tatlo, no, kahit tatlong support na tawag dito, kahit sideways lang yan, basta kahit tatlong support na tinamaan yung area na yun at nag-bounce, tinitreat na natin yun as a support, di ba? So itong area na to, so sa ilalim 1, 2, 3, so kumuha tayo dito para dito natin makuha naman yung cut loss natin kung sakaling bumagsak ba yan mamayang kagabi, no? So meron tayong cut loss, automatic shutdown, no? Yung mismong mismong investment natin, at least hindi nasusunog. So ganun lang kasimple. Pwede kayong gumamit ng symmetrical triangle, pwede kayong gumamit ng uptrend, pwede kayong gumamit ng downtrend. So ako karaniwan symmetrical triangle ang ginagamit natin. Lahat ng uri ng mga triangles, no? So far yan lang muna ngayon. Ako tahimik muna ang buhay, no? Hindi muna tayo magti-trade kasi una sa lahat, tinitingnan ko yung galaw ng market ngayon. So baka itong December baka biglang mag-flash muna, no? Bumaba muna ng tuluyan, tapos biglang lumipad ng husto, no? Medyo lang tayo ngayon, medyo chill lang tayo ngayon. Kasi ang naman natin, ang ating assets is nasa spot muna. So okay, naglagay tayo sa future, eto, no? Pero hindi pa tayo nagti-trade para at least kahit paano maging safe lang, no? Safe lang muna tayo ngayon, safe lang muna tayo. So ito lang tayo, negative 804 tayo ngayon. So far ETH, no? Kung mapapansin nyo, negative 36 naman tayo, pero
Noong nakaraan, nasa negative 50 na. So, bumabawi na tayo kay ETH ngayon. So far kasi kaya naging ganyan yan, dahil nga nakwento ko naman nakahapon, buy and sell yung ginawa natin sa ETH. So, ito, XRP, nasa 27k, no? So, niready ko lang yung XRP na yan. So, hindi ko naman talaga to hinuhold. Okay? So, ipo-pull out natin to, itong 27 na to. Kasi, syempre, alam niyo naman tayo, profit din. So, maglalabas lang din tayo ng income natin, mga idol. Okay? So, hindi pa natin na-unlock yung 500,000, no? Yung trading natin. So, nasa 482 pa lang tayo. Tapos, mababawasan pa yan ng 27. Kasi, syempre, kahit pa paano, mas maganda yung nag-take profit ka din. Okay? So, 2025 na natin tingnan kung kaya natin kunin ang 500,000 natin, di ba? So, tingnan natin lahat yan, mga idol. Tulad ng sinabi ko sa inyo dun sa YouTube channel natin, dami nagko-comment, no? So, ang mga talo lang daw ngayon yung mga trader, pero sila daw na mga bumili ng mga meme coins is hindi daw talo. Malaking kalokohan yun, no? So, tandaan nyo, ang meme coins para sa akin is gambling. Okay? Bakit gambling yan? Tingnan nyo once na, bumili kayo niyan. So, ang daming influencer na nagpo-promote ng meme coins. So, bakit sila nagpo-promote? Siyempre, sa daming subscribers, bibili ng meme coins na pinopromote nila, tataas ang market cap, at ang mangyayari, tataas ang value. Once na tumaas ang value, magbebenta sila. So, pag nagbenta sila ngayon, magbebenta din yung mga unang nakakita, pero yung mga ibang followers nila na bihira lang agad nanonood, alam mo yun? Yung bihira lang nanonood, tapos sabay biglang bumagsak ang market, sila yung hindi nakaka-recover. Kaya nga tulad ng sinabi ko sa inyo, once na susunod kayo doon sa mga idol nyo, make sure na dapat lagi kayong updated. Dapat nandoon kayo sa mga Discord nila, no? Para kung sakaling totoo yung sinasabi nila na magbebenta na sila, di ba? So ganoon lang kasimple yon. Kasi una, kung ikaw din nag-invest at nakakita ka na take yung opportunities, pwede ka na mag-profit ka na. Di ba? Profit is profit. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Di ba? Kaysa maging screenshot yung profit. Di ba? Kami, wag nyo kami isipin. Katulad ako, wag nyo isipin. Kasi, itong pinapakita natin sa ETH, no? Itong spot na to, kung mapapakita nyo, kung papakita ko sa inyo, itong spot na yan is pinapakita natin dyan kung pwede pa tayong mag-invest ng mid-bull run investment. Saan? Sa utility coin, kay ETH. Bakit natin ginagawa yan, mga idol? Kasi para mapakita namin, or mapakita ko sa inyo, sa subscriber natin, na pwede pa tayong mag-invest kapag mid-bull run investment. Diba? Marami nagsasabi na yes, basta matsambahan mo yung token katulad ng BGB, di ba? Hindi natin nakalain na biglang lilipad ng BGB kahit biglang tuluyan na bumagsak ang BTC. Di ba? BGB lumipad from $1 to $8, di ba? So yun, ang laki nun, di ba? Pero kung titingnan naman natin, paano mo naman mahuhulaan yun? Di ba? Kung ikaw meron kang mga token na 10, di ba, na inahawakan ngayon, sabi nga natin, di ba? Maaga tayo nag-TP kay BGB, alam niyo naman yun, di ba? Pero syempre, tulad ng sinabi ko sa inyo, no, itong ETH na to, pinapakita natin yan, no, para alam natin kung kikita ba tayo dito next year o hindi. Di ba? So kami, wag niyong tingnan yung port namin, no? Tulad ng sinabi ko sa inyo, ibang perks ng isang influencer. Okay? Iba ang perks ng isang influencer. Malay nyo, yung mga influencer na kausap nyo, wala naman pala nilalabas na pera, di ba? Tapos galing lang sa platform. Di ba? Ganun lang kasimple yan, no? So, tandaan nyo, no? Yung isipin nyo, yung portfolio nyo, hindi yung portfolio ng influencer nyo. Ang swerte nyo dito sa channel natin, pinapakita natin yan. Di ba? Pinapakita natin yan, hindi kwento yan. Di ba? Nandiyan dyan yan, di ba? Sabi nga natin yung iba kwento lang di ba? Tayo hindi. Ipapakita natin yan. Hindi natin kailangan ikwento lang yan. Okay? Kasi ang gusto ko sa mga subscribers natin is matuto talaga sila. Kailan ba tamang investment? Di ba? No, ito ba yung tamang investment o hindi? Di ba? Or kung para at least malaman natin na okay, next bear market dito ako. Okay? Tapos mag-hold ako after 3 years. Ganun lang yan. Simple, tulad ng ginawa namin dati. 'Di ba? So okay. So ayan, may mga nakikita tayo sa YouTube, warning, all altcoins holders are about to become rich, no? Ako hindi ko pinaniniwalaan yan kasi kung titingnan niyo eto si Crypto Rover, no? Tingnan niyo tong si Crypto Rover Daming followers nito, no? Pero maraming sinasabi to about to explode. Alt season is now breakout na daw now, no? Tapos
alt season, explode na naman. So, ang dami niya sinabing puro alt season, explode na, mag-explode na. Ayun, bumagsak si altcoins, di ba? So, kaya hindi ako naniniwala agad sa mga ganitong klaseng influencer, mga lodi. No, naniniwala ako dyan dito, kaya Watchers Guru, tinitingnan ko yung mga news kung ano ba yung ginagawa ngayon ng Tesla. Katulad niyan, si Elon Musk, Bitcoin clean energy usage now 50%. Tapos ito, yung mga, kung ano yung sinabi ni Michael Saylor about kay President Trump, kung ano yung mangyayari kapag sa, ano yung mangyayari sa administration ni President Trump, di ba? So pagdating dito naman, syempre ito, Squid Game, ito nakita ko lang to kanina. Ito yung isang influencer na nag-promote ng isang token, tapos sabay, syempre, nalaglag yung token na yon at nalugi yung subscribers niya ng ilang billion of won ba yun? Billion of won. 'Di ba? Kasi may yung kinukuha nga niya yung cellphone niya tapos ayaw ibigay yung cellphone niya kasi nga syempre sabi niya gusto niya tingnan yung market tapos sabay yung pala isa siya sa nag-rug pull nun or parang scammer. Kaya pinapanood ko ngayon yan sa Squid Game, no? Tapos tinitingnan din natin kung ano yung mga ibang news dito kay Cointelegraph. So si ETH ito, Ethereum ETFs, no? A total of 101 ETH, no, worth 342.2 million this week, no? Si BlackRock daw bumili ng ETH. Yan yung mga tinitingnan lang nating news, di ba? So hindi tayo tumitingin doon sa mga iba't ibang klase ng influencer na kung saan sasabihin nila puro hype yung makikita nyo. Tandaan nyo yan, no? Mas maganda, nagbe-base ako sa mga ganito, tapos nagbe-base din ako sa graph na ginagawa natin. Yung minsan nagdo-drawing tayo ng bata, minsan pambatang graph, no? So ayan, so far naman, so hanggat hindi nakukuha si 93,000, hindi ako, panatag pa rin ako ay BTC. Hanggat hindi nabe-break tong 94,139, hanggat hindi nabe-break si 3620, so goods lang ako dyan. Ito ang kailangan ni break to 99,500 bago lumipad dyan, no? So tulad ng sinabi ko, babalikan natin yung monthly candle kasi so bago natin i-check tong monthly candle sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, no. So ano lang yan, simpleng click lang dyan sa subscribe button, di ba? Tapos sabay kung gusto niyo yung mga update natin, di ba? So i-click niyo yung notification bell, no? So ito yun. So kung mapapansin natin, syempre bumibase lang muna tayo sa history. Ano yung nangyari ng next bull run? Ito yung pinaka bull run natin, tong area na to. By November, no, nakuha nila yung all-time high, no? Pero syempre dito sa area na to, nandirito pa lang tayo sa December. So sa December natin, sila from 31 bumagsak siya ng 29. So mababa lang yung binaksak ng December. Yung January ng 2021 ang malaki ang nilaglag. Tingnan nyo from 41 nalaglag yan hanggang 33. Yun nangyari ngayon, di ba? Yun nangyari ngayon, parang ganun. Pero ito nangyari sa atin 108 to 91 So ito parang dito 58 to 45. Parang ito 58 to 45, parang yan. Siguro baka nalaglag pa ng konti yan. Parang nangyari ng February. And syempre, tulad ng sinabi ko sa inyo, nag-start bumagsak ng grabe si Bitcoin before ng April 2021. At nag-recover siya, nag-start ng recover by July. Okay? So masyadong malalim yon. So ang tinitingnan natin dito muna, yung January, kung ano yung possible na mangyayari. So kapag nag-positive ang January natin, baka maging maganda yung takbo ng crypto ng 3 months. Di ba? So sa ETH, tulad ng sinabi ko sa ETH, nagkaroon ng lipad ng ETH ng, pakita lang natin, itong April. Kung si Bitcoin nalaglag ng April, si ETH lumipad ng April. At lumipad ulit si ETH ng sobrang laki ng May, tapos biglang nag-recover pababa. Okay? So ang laki ng nilipad ni ETH ng April and May. Pero si Bitcoin, yan yung time na bumagsak siya, no? So ito, lumipad si ETH hanggang dito sa dulo, tapos biglang bumagsak. Okay? So yun yun. Tapos nakuha na ni ETH yung all-time high niya na 4,929. So, kaya nga sabi nila, kailangan i-break muna ni ETH etong area na to bago siya magkaroon ng panibagong
all-time high. So, yun lang naman KGX at sa mga wala pang BitGet, mga Lodi, no, pasok lang kayo sa link natin sa description at sabay-sabay tayo mag-trade kasi gagawa tayo ng Telegram by January, no? Start na tayo ng Telegram natin. Ano muna doon? Kumbaga sabi ko nga sa inyo, usap muna, kumbaga parang ano lang, tawag dito, seminar muna tayo, ano yung kailangan nating aralin, no? Tapos sabay bago tayo bibili ng token or bago tayo magkakaroon muna ng big short, okay? So doon natin sasabihin lahat 'yon. Hindi lang sa crypto, 'di ba? Kung ano yung mga ginagawa natin in real life. Okay? So yun lang, pasok lang kayo sa link natin sa description tapos kapag gumawa tayo ng Telegram, ang ipapakita nyo sa akin is yung inyong UID. Okay, tong UID na to. Okay. Saludo sa inyo lahat, KGX. Magandang hapon sa inyo lahat.